Okay mga boss, welcome back. At ito may gagawin tayo. Hindi po to TV yung kahalang. Galing to kay kuya. Nakalimutan ko yung pangalan. Buksan natin para para makita natin. Saglit lang mga boss. Amplifier ata to na Kevlar. So yung pala tama yung natin kay Kuya Danlo sa to, yung nasa Swiss stick, ayan Kevlar na to na KEB 1400 yan. Buksan muna natin, tanggalin natin tong yan, lagay na lang natin dyan. Naka pa kasi siya tanggalin na natin to, hiwain na natin. Nagbabawas tayo mga boss ng pinding. Aray. Ayan. So wala nang sabi-sabi buksan na agad natin para malaman natin kung anong problema niya. So dahil chinat ko na yung may-ari, hindi pa naman nag-reply, bubuksan ko na to para malaman ang problema. So mapapansin nyo kulang ng isang screw dito. Kevlar. So wala nang So ito yung circuitry niya. Naku po, nangyari dito. Parang na-rewind na yung transformer. Tapos yung mga capacitor niya loaded na. Ayan. May signs of repair na rin, nagkandabakbak na yung Hindi lang natin alam kung at wala siyang fuse. Sunog na yung mga resistor niya dyan ayan mapapansin nyo. May mga kinalawang na rin. Sa madaling sabi, medyo di tayo sure kung gaano kalala ang problema nito. Hindi ko na muna siya ititesting. At sigurado tayo mga boss na yung mga potentiometer ay may problema na. Kasi ayan yung terminal may kalawang. Kahit ito nga nakaano na lang ito kasi yung mga una na KEB. Pero duda ako dito sa sa trapo niya kasi parang ni-rewind Kausapin ko muna yung may-ari para para malaman natin kung anong problema nito. At saka ipapakita ko din sa kanya yung sitwasyon bago tayo ang nakalagay pala dito sa kanya ay 45045. Yun, saglit lang mga boss, update ko kayo mamaya. Okay mga boss, so ito yung ito yung board ng Kevlar KEB 1400. Yan, ang problema nito, sabi sinubukan ng pagganahin ng may-ari. Kumbaga siya nang gumagawa at parang nakwento niya kanina na technician din daw siya at hindi niya na mapagana o hindi niya natapos, kaya sa akin na lang ipapatapos. So yun nga, may nag-offer ako sa kanya na kasi nasira yung capacitor ata, nagpalit siya ng dalawa tapos kinuha na lang niya itong dalawa. Sabi ko palitan natin ng 4 na bago. Napansin ko yung potentiometer, although yung iba dito parang napalitan na din niya naman niya. Nabubulol ako, parang napalitan naman niya. Double check ko na lang para itong sa baba hindi pa to napapalitan, itong sa taas lang ata, pero lalahatin na natin para sure bulan. Yan. Tapos dito napansin ko sa akala ko wala na tayong problema sa power transistor o sa kasi sabi niya mga power transistor na yan bagong palit daw yan, sabi niya napalitan.
Pero i-double check pa rin natin para sigurado. Kalasin pa rin natin yan. Then napansin ko kasi dito sabog na yung ano, sabog or sunog. Wala naman siya talagang katulad nung ano, sa iba na ano na sunog. Pero napansin ko kasi itong ano, resistor na to sunog na. Ibig sabihin baka may problema dito. Kaya i-double check natin. At napansin ko yung ibang resistor dito may kalawang na rin, papalitan natin yan. Pero ano, magpakasiguro tayo, ano, papalitan natin yan. At dito yung resistor na ano, na hindi natin alam kung 1.5K talaga to eh. Ayan o, saan ba yan nakalagay? Tingnan natin yan kung 1.5K talaga yan. Sunog na dyan. Double check na lang natin kasi napansin ko din dito may resistor din na pasunog na. Ayan, yan yung mga i-double check natin dito. So kakalasin ko muna yung mga potentiometer, then tanggalin din natin itong mga power transistor para makasiguro tayo. I-double check pa rin natin yan kasi mga ano tayo eh, magbabayas tayo pagkatapos natin magpalit ng mga ano. So yun lang muna at off cam na natin gagawin mga boss. Update ko na lang kayo mamaya. Kalasin ko na muna tong ano para magkahiwalay sila. Ayan. 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 Ihuli na natin tong potentiometer. Dito muna tayo sa mainboard ng focus. So yun lang. Update ko kayo mamaya kung ano yung mga napalitan natin dyan at kung may mga bagong ano. Ito pala yung ano, yung solder side nya. Naka-effector siya pero naka-jumper lang din naman eh. Ginamper natin ng may-ari para sigurado na walang loose. Yan, double check na lang din natin yung ano kasi mukhang nilinis naman to ni Kuya. Pero tanggalin lang din natin para ano, sigurado tayo. Yan. Okay, may sunog na nga dito. Yan lang muna sa ngayon mga boss. Update ko kayo mamaya. Okay mga boss, initial check, ito yung mga nakita nating problema. Itong resistor na to na nasunog na, yung transistor na kinalawang dito, yan tapos yung mga kinalawang na doon nakalagay, ayan dito, sana ba yan, dito tapos yung diode dyan, no? So ano to, lilinisan natin para ano, hugasan ko pa rin to na, akala ko hindi ko na hugasan ko na lang din habang ano mainit pa para matuyo, habang kinakalas ko naman tong ano. So yun lang muna yung initial na findings natin dito mga boss sa ano, at saka ang problema sa ganitong board, natutuklap yung print to. Kaya hindi na siya pwedeng ibabad sa sabon na matagal. Mabilis lang na hugas to, then ano, patuyuin natin para matanggal yung mga kumapit dito na ayan oh. Mapapansin nyo yan sa ayan oh. Mga ganyan oh. Nag-uumido na ano para hindi na matuluyan ano. Ayan, ito pa pala oh. Magpapalit pa tayo niyan oh. So mamaya na hugasan ko na lang muna. Then i-double check natin kasi may mga ano pa tayo dito. May mga hindi pa pala ako napansin. Tanggalin ko muna tong relay. Yan, update ko kayo mga boss mamaya. Ayan mga boss, siguro maghapon na. Tuyong-tuyo na siguro to. Tuyong-tuyo na siguro tong board natin. Nilinis natin para mawala yung mga oro-umido dito sa ano. Then maglalagay na lang tayo dito ng mga pyesa ang ano. Tsaka yung napansin natin diyan na ano, may kalawang. Ayan oh. Naubo ako. Nilinis lang natin kasi may mga konting umido diyan sa ano. So ayos na yan. Maglalagay muna tayo diyan ng pyesa. Then dito nakalas ko na yung potentiometer. Yung iba okay pa naman pero lahatin ko na lang kasi ang taas lang ata pinilitan dito ng may-ari. Tsaka mahaba yung nailagay niya. Yan, palitan natin na maiksi, meron naman tayo dyan. Tsaka napansin ko dito habang dinikitan ko kasi ito ng panibago yung wire kasi baka makalas. Napansin ko may mga kunting kalawang na rin pala to. Tingnan nga natin kung may kalawang to. Ayan. Sabi ko ano, ayan pa dito oh. Palitan ko yung mga 473 na yan. Yan. Double check ko na lang yan. Kung may mga kalawang pa dyan, palitan ko na lang. Then mag-testing tayo. Linisan ko din yung ano, yung
terminal ng ano ng yung heatsink ng ano. Kalimutan ko linisan. Hindi ko na kasi ito hinugasan eh. Pero chinik ko na tong mga ano, power transistor, okay naman. Yun lang mga boss. Update ko kayo mamaya. Okay, update tayo mga boss at ano to, patapos na. Yung mga kinalawang dito ng mga pyesa, yan. Diyan. Napalitan na natin, then nag-temporarily nagkabit tayo ng capacitor na 10,063 volts, pero hindi to pwede mga boss kasi nung sinukat natin yung voltahe, umabot ng 60 volts yung 46046 kasi sinukat ko sa tester. Mamaya i-demo natin. Pansamantala tinisting natin to kahapon kasi wala pa ako nitong ano, capacitor na 10,080. 10,080 talaga yung akma dito. Kasi pag 63 lang, napakakunti ng clearance niya, 3 volts lang. So posibleng masira agad to, kaya palitan natin. Di nag-check ako ng bias, okay din naman. Okay na. Yung design kasi nito mga boss ay base to base yung pagsusukat, kaya pag sinukat mo yung base emitter, mataas talaga. Mamaya ano, testing natin ulit, pero sa ngayon tanggalin ko muna yung capacitor para ano, matesting natin ngayon. Papakita ko sa inyo kasi mga boss, ginawa ko to kahapon o kagabi. Doon na sa live, nag-upload tayo ng live repair o nag-live repair tayo sa Facebook. Kung hindi pa nakapalo kayo sa page ko, yung basic bob din po, pakipalo na lang po. Andun yung live ng ano nito, live repair kahapon. Kanina bumili tayo ng pyesa sa Raon para matapos na to. Tatanggalin ko lang tong nakalagay na ano, capacitor. Papalitan natin ng ano, mas mataas, 80. Kasi hindi pwedeng 63 lang dyan, baka madisgrasya. Mamaya i-demo natin. Yung mga potentiometer na palitan ko na rin doon. At may mga kinalawang dito na ayos ko na rin. Na gawa na natin ng paraan to. Yan. Nasa live repair yung video nito mga boss. Ano, titesting lang natin yan. So papanormalin lang muna natin yung ano nito. Yung bias niya at saka DC out. Kung wala naman problema, na-check ko naman yung mga power transistor, okay naman. Tanggalin lang natin to. Kasi hindi to pwede. Ito mga bago din tong tinisting ko. Sa mga 5 auto naman to. Pag ang supply ng amplifier nyo ay nasa 30 hanggang 37, 38 volts, pwede po to. Pag 40 plus na, siguro mas recommended ko na ano, na 80 volts yung ilagay para mas may clearance. Okay. Ayan yung apat na malalaki. Positive. Kaya natin ang capacitor. 10,063. 80. 10,080 pala to. May positive negative po ito mga boss. Susundan nyo lang yung positive negative. Sa mga technician, alam na to. Sa mga non-technician, wag po kayo mag-attempt ng ano, ng magkabit ng ano, kung kulang pa yung kaalaman nyo. Delikado. Baka masabugan kayo ng capacitor. Kasya ba? Ayan.
matibay-tibay kasi 4 na capacitor eh. Malabong ano to, malabong bumigay agad. Ito kasi mga ganito, hindi ko lang alam kung matagal na o bago lang. Mabilis din kasi lumobo yung ganitong brown. Hindi ko lang alam kung mga recopy na lang to kasi may mga original naman yan na ano eh, na capacitor. Katulad nitong kinabit natin na original po to na 10,000 at saka ano 80 volts na Rubicon po kinabit natin. So ayan. Uy, bakit ito umalog? Baka hindi siya nakapit. Dagdagan natin ang hinang. Ayan mga boss, so ikabit muna natin pansamantala yung terminal para makita nyo yung ano. So natin dito. So lagay natin dito yung tester. Ay, masilaw. Tayo ng ano. So pagsusukat natin ito ay base nito ng dalawa. So ito pwede itong gitna, tapos pwede rin dito gitna lang. Kasi pag dito mataas, iba po yung biasing nito. Dadaan pa rin ng test valve yan mga boss. Dadaan pa rin ng test valve. Okay. Try ko muna ang ano, i-power ano. So, test valve muna. Ayan. Pababa. Ayan, bumaba na yung ilaw. Susukatan muna natin yung output niya. Yan, 59. Yan, 60. Yan, 60. Kung 63 volts yung ikakabit nyo, delikado. Yan. So halos ano, yan 60 na yan. Kaya mga boss, i-recommend ko kung 45, yung check natin yung AC. Yung AC voltage niya. Bakit ano, hindi basta-basta pwede magpalit ng capacitor. Ilagay natin to sa ground. Tapos stop natin dito. Uy, sa dulo pala ito negative. Yan, negative 45. Uy, 45, 045. Pag sinukat mo na yung AC niya, o DC niya, 60. Sukatan natin yung bias. 0.8. Yan, 0.8 kasi pag dito mataas yan, maguguluhan kayo. Iba ang biasing nito katulad sa mga Kevlar to, yan, 0.9. Ngayon, magkakabit tayo ng ano, mga power transistor. Okay, patayin muna natin. Nag-switch na din yung relay. Then i-assemble natin yan. Okay, sana ba yung ano, hanapin ko muna kung saan ko na ipatong yung ano. Cut muna natin mga boss. So ayan mga boss, nahanap ko na ito. Nailagay ko sa gilid. Magtatry tayo na magsukat ng bias. Base to emitter na ngayon, para makita nyo kay pag naikabit na yung power transistor. Pero para safety, papadaan pa rin natin yan sa test valve para ano tayo, ingat-ingat. Okay, on, ayun, umiilaw na malakas tapos nawala. So check natin yung ano, supply kung nagbago. Nung nakaload na yung power transistor, yan, ay okay pa rin naman. Kunti lang ang binaba. Check natin yung biasing na kada ano, kada base. Yan, base emitter 0.4. ayan, 0.4 na. So try natin ulit ng ano, base to base 0.9. okay, sa kabila 1. So check natin ng ano, 0.5. okay, so checkin natin yung ano, yung DC out nya, asa na ba yung relay. So
Check natin kung normal yung biasing. 0.05. Sa kabila 0.06. Yung DC offset to mga boss ha. Okay. So normal naman siya. Ikabit ko na lang dyan sa kaha. Then magtitesting tayo mga boss. So saglit lang, ikat na natin para mabilis. Okay mga boss, so ayan, nakabit na natin. Hindi pa naka-tornilyo yan. Partial lang at magtitesting tayo. So tika lang. Okay, saksak na muna natin. Tingnan natin kung ano magiging reaction ng ano. Ayan, umiilaw ng power. Tapos yung selector naka-DVD. Yung relay, tingnan natin kung gaano. Ayan, nag-switch na. Yung pan, siguro saka lang ha-under yan pag ano. Pero double check ko na lang yan pag umandar na. Ay, tika lang. Wala pa pala yung input. Kunin ko lang yung input at saka yung effector para dito. Yan. Saglit lang mga boss. At balik rin natin kasi andito yung bandang speaker. Saglit lang. Ayan, napagana ko ng mga boss, kaya lang may problema pa to. Titingnan nyo ha. Pag ginalaw ko to, kita nyo. Ayan, mawawala yung nagkakaroon ng kuluskus. Pag ginalaw din natin to, so may problema. Dito wala naman. Ibig sabihin hindi pa tapos yung ano natin. Ang gagawin ko dyan ay ito. Siguro ihihinan ko na lang directly siya. Ihinan lang natin tong direkta para hindi na mag-loss. Ganoon din itong isa sa input na naglo-loss. Ihinan na lang natin tong direkta para ano, para wala nang problema kasi ito pala. Kasi ano eh, pag nagalaw nag-loss baka magpatay-patay pagdating doon sa bahay ng customer. So saglit lang, gawan ko ng paraan yan kung paano. Then ano, sana ma-remedyohan natin. Saglit lang mga boss. Okay na mga boss, yung mic. Huwag sana tayo mapaya. Hello. Sound check. Hello. So mga boss, okay na tong ano, ginawa natin na Kevlar KAB 1400. Yan. So hanggang dito na lang yung vlog natin at i-chat ko na yung may-ari.